kita. Okay na yan. Hello mga kaibigan, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa kaping barako ni Bok. Ayan si Bok, gumagawa ng kape. At ito ang paborito nating tambayan dito sa kahabaan ng Marilake. Paglampas nyo lang ng Manukan, pagkagaling ka ng Marikina or Pasig. Yan. So, kape-kape muna tayo rito. Sarap ng klima eh. Yung Bok, mga... order ka isang kape. Yan. Para magandang usapan. Para magandang usapan. So, yan, ang daming nakatambay. Nandiyan pa sila sa likod, oh. Kaibigang nakatambay, no? Ito nga pala si, kaibigan nating Noel. Lagi ring nakatambay dito. Ito yung kausap natin lagi rito, eh. So, Kapiserye. Kapiserye. Coffee Talk. Ang tawagin. Ano bang topic natin ngayon? Bro, nakita ko kasi yung ano mo, yung isang post mo na yung Harley mo, idinaan mo sa ilog. Yung ba? Yung nakaraang araw yun, eh. Ano yun? Kumbaga, trip ko kasi, kumbaga, nagpunta ako doon at yun lang ang dadaanan mo talaga eh. Wala kang ibang dadaanan doon. So, sabi ko, kung hindi ako tutuloy walang mangyayari. Hindi ko malalaman kung ano yun nandun. Ano yung nasa kabilang side? Kasi ano yan eh, siyempre natakot din ako, baka tumirik o ayun na, tumirik na, napakabigat pa niya, mga tatawag ka ng towing. Pero sabi ko, walang experience. Sabi nga nila, kung walang struggle, walang experience, di ba? Wala kang kwento, di ba? Kung ang gandong ka na lang sa bungad, ayaw mo na babalik ka, wala kang kwento. Ano yung kukwento mo, di ba? So, may kinalaman yan sa comfort zone natin eh. Yung comfort zone kasi natin, doon tayo komportable sa lahat ng ginagawa natin yan, di ba? Sa trabaho mo. Comfort zone yan. Pare, buti na banggit mo yan. Iba yung trabaho ko ngayon. Binigyan ako bagong assignment. Okay lang yan. Outside of the comfort zone. Outside doon sa alam ko. Kasi doon tayo nag-grow eh. Tama. Di ba? Walang growth sa loob ng comfort zone natin. Kumbaga, komportable ka na kasi doon eh. Kumbaga, wala ka nang hahanapin, okay na ako rito. Pero lahat naman tayo gustong umasenso, di ba? Magiging complacent ka na. Ayun nga, tama yun. Yung trabaho mo ngayon na out of your skill o ano, kasi pag nandun ka na, maghanap ka ng parang para get around eh. Di ba? Alam mo, yan yung nagpapabata sa atin. We always get out of the box. Yes, tama. We always get out of the comfort zone. Yung sa tingin ko lang, yung pag-iisip mo, bumabalik ka doon sa learning stage na naman eh. Hindi, you have to learn everything. Yes, tama yan kasi kailangan natin lagi ng challenge. Yes. Sabi nga nila, pag wala ng challenge, wala ka ng buhay. Di ba? Sabi nga ng mga scientists, tayong mga tao, hindi natin kailangan yung peaceful na buhay na nandun ka sa isang sulok na wala ka ng problema. Hindi rin buhay yun eh. Kumbaga kailangan natin, sabi nga nila, kailangan natin ng healthy level of stress. Yung nai-stress, kasi yun yung sa atin eh, nagpo-propel sa atin para gumawa ng mga bagong bagay na makakapagpasigla sa atin. Yun yung comfort. Gusto ko yun. Di ba? Gusto ko yung sinasabi mo, yung certain level of stress na magiging productive ka. Yung healthy level of stress. Healthy level of stress that will make you productive. Kasi kung tingnan mo yung mga taong na parang lethargic na sila, wala nang kasigla-sigla sa katawan, wala ka ng buhay. Sabi nga nila, brain dead ka na pag ganun. You don't want to learn anything na. Kasi nga komportable ka na nandun ka, ayaw mo na yung mabala eh. Diba? So babalik tayo dun sa ginawa mo nung nakaraan na yung Harley mode, ginawa mo. That's a healthy level of stress for yes. Kasi sabi ko, inisip ko rin, sabi ko, tinatawanan nga rin ako ng mga nandun eh. Sir, pag tumirik yan, ako, delikado, sabi ng mga barangay tanod doon. Sige lang, sabi ko, try natin. So, meron pang ang portion doon sa video na, malayo na ako, nasa gitna na ako eh. Pero pinutol ko lang yun eh. Sabi nga nila, antayin nating tumumba yan, tapos tatawanan sila. So, yun, hindi ko pinakinggan yung mga yun eh, kasi gusto kong makita kung anong kalalabasan yung nandun, di ba? Kasi unlike nga ng sinabi ko kanina, kung aayaw na ako, walang tawag dito, walang challenge, walang kwento, di ba? Walang vlog, wala kang ikukwento, wala kang ipapalabas. Yes. Yun. Kaya sabi ko nga sa kanila, always challenge yourself on a daily basis. So, kahit sa maliliit na bagay lang, yung paggising sa umaga ng maga-maga na malamig na tamad ka pa, first challenge yan eh. Bangon ka. Second challenge, pare, yung magligpit ng pinagigaan mo. Yan, yung
tawag dyan yung make your bed, ika nga. Make your bed. Anyway, ngayon ko lang malalaman, mapaano sa kaibigan ko na may sinulat pala akong libro. Isa yan sa portion sa libro ko. Ganun ba? So, anong libro yan, pare? Ba't di mo sinasabi? Kumbaga secret lang kasi yan eh. Kumbaga, Published na to? Published na sa Amazon. Check mo sa... Ito ba? Check mo sa... May PDF file ka nun? Ha? May PDF file ka nun? Meron. Magano, bigyan kita kahit yung hard copy. Okay. So, yun nga. Kasi ako, naging ugali ko na lagi kung china-challenge sa sarili ko araw-araw. Kasi diyan tayo nag-grow eh. Diba? Ayoko naman yung nandun lang ako sa isang comfort zone na walang growth kasi doon eh. Pag lumabas ka, mas imagine mo yung butas na to. Nandiyan ka lang sa loob, paikot-ikot. Pero pag lumabas ka, tingnan mo yung nasa labas. Yes. Diba? Nakakatakot. Nakakatakot sa comfort zone dahil hindi mo alam eh. Kagaya niyan. Ang isang example na paglabas mo sa comfort zone is yung sumisweldo ko ng maganda. Okay. Tapos magre-resign ka na magre-resign ka tapos magtatayo ka ng negosyo na hindi sigurado. Anong mararamdaman mo nun? May mga binabayaran ka, may pamilya ka. Yes. Yun yung paglabas mo sa comfort zone. Of course, may anxiety, no? Oo, yun, of course, yun. may anxiety. Pero you have to believe in yourself na kaya mo. Oo, kaya mo. Yun lagi. Kaya para pa po naman yung tropa natin, baka gusto nyo i-avail yan. Okay. Iwan mo yan. Oo. Iwan mo na yan. Mukhang masarap pa. So, yan yung natin, yung topic natin ngayon. Napakaganda, no? So, ini-encourage Always ko get out. of your comfort zone. Or try to exercise getting out of your comfort Yes, zone. hindi naman biglaan yan eh. Kumbaga, kagaya niyan, isa pang napakasimple lang na paglabas mo sa comfort zone, yung maliligo ka sa umaga, magpapainit ka pa ng mainit na tubig. ng malamig, magpapainit ka pa ng tubig, di ba? Kasi giniginaw ka eh. Comfort zone yun eh. Unlike yung maliligo ka, diretso malamig, kaya mo pala, hindi ba? Kasi nga sabi nga nila, kapag dinidelay mo yung excuse me po, sabi nga ni Michael Riquez. Sabi nga nila, yung tubig hindi iinit kapag inaantay mong uminit. Laging malamig yan. So hindi ka niya aantayin, ikaw mag-a-adjust sa tubig. Hindi ba? So, Ganun kasimple lang, hindi mo na re-realize. yes. That's already out of your comfort zone Yes. pag ginawa mo. Pag nasinasanay mo yung sarili mo, lahat ng You bagay have to na ayaw challenge nating gawin, yourself. Challenge lahat ng yourself. ayaw nating gawin na bagay na tinatamad tayo, tinatatakot tayo, paglabas yun sa comfort zone natin. Which is napakagandang bagay pag challenge mo yung sarili mo, no? So, yun, ini-encourage ko nga ang lahat. Kasama ko si kaibigang Noel, no? Na lumabas tayo sa comfort zone natin. O, walang mawawala diyan. Pagkatapos nun, sabi nga nung isang kasabihan na narinig ko, kapag inilubog mo yung sarili mo sa takot mo, pagkatapos nun, wala nang takot. Tama. Di ba? May tama, di ba? Ayan. Well said, well said. So, ayan. Roger, Brother Roger. Kaya kumbaga yan, sinishare natin kasi yan, yung ganyang bagay. Kasi, kasi rin ako sa mga tao na nakakausap ko, lagi ako nang motivate ng kasi kailangan natin yan. Ako nga, ang mga nagmo-motivate sa akin, yung mga binabasa ko libro. Wala Anyway, naman, ito na, nalampasan mo na yung ilog. Oo. Ano yung nakita mo sa other side? Because nakita ko yung ginawa mo, bro. Nagduyan ka, yes, nag-enjoy ka, yes, sabi ko nga, nakita mo yung paligid. so nakarating ako doon, wow, kaya ko pala, hindi naman tumirik kasi madulas yung mga bato eh. Siyempre, yung bato na sa ilog, Oo, madulas. nagkakaroon na ng lumot. Basta nga akong ganito eh. So sabi ko, pag tumumba ito, putang na, na to, sorry for my French, no? Sorry for my English. Pag tumumba ito, sabi ko, wala na, finish na to, kako, wala na, tatawag na tayo ng Pag yung big bike, di ba, kahit walang tubig, pag natumpa, mahirap andarin. Oo, Lalo tayo, may tubig. wala na, tatawag ka na talaga na. So nakita ko, nung paglabas ko doon, ang sarap ng pakiramdam kasi nalampasan mo yung ayaw gawin ng iba eh, natakot gawin yung iba. Anyway, may dumadaan doon ng mga maliliit na motor, okay lang yun, pero yung big bike na pag nadulas ka na, wala na. Goodbye. Natubigan doon sa loob, wala na. Siyempre, maintenance niyan o pagpapagawa mo, para, diba? Pero inisip ko rin nung una, pero walang mangyayari pag hindi mo yan, So, nilusong ko, tapos nagduyan ako doon, nagtambay ako doon, nag-vlog din ako doon. Tapos pagkatapos doon, niligpit ko,
Tumuloy pa ako doon. Mayroon pang isang ilog doon. So, dalawang river crossing. Oo. Eto na. Kung nakaya ko yung isa, sabi ko, makakaya ko rin to. Sabi ko. So, pagdating doon, okay na, nakatawid na naman ako. Naku, may hanging bridge pa pala. Yun lang yung way para makabalik ka. Yung hanging bridge o yung babalik ka sa ilog. Sabi ko, na-experience ko na yung ilog. Dito naman sa hanging bridge. So, nakayanan yung weight ng motor mo? Sabi nga nung mga tinanong ko, eto ba yung daanan, sabi ko. Yung iba, sabi nga nila, sir, tingnan mo, baka hindi kaya ng motor mo. Sabi niya, nakita ko ng bakal na medyo ano lang din. Sinubukan ko talaga. Dandan ako sa gitna. So, sabi ko, eto na naman. Lalabas naman tayo ng comfort zone natin. Kako, no choice. So, pagtawid ko, at siyempre sa gitna, gumagalaw ko, kinakabahan ako. Baka, yun yung tulay na pinagshootingan ni Tanggol. Yung sinasabi nila. So, yun. Nung nakalampas ako, tuwang-tuwa ako. Okay na. Tapos, siyempre, rough road pa rin yung, yung daanan. Pero, hindi naman siya masyadong rough road. Mas ginhawa na lang siya. So, yun nga mga kaibigan. Lagi tayong lumabas sa comfort zone natin. Huwag yung dahan-dahanin lang natin yung mga maliliit na kasi nasasana yung sarili natin. Healthy level of stress. Oh, kailangan natin Maganda yan. yun. Oh, That's one good advice. No? huwag naman yung sobra na doon kasi ang stress is malaki rin na epekto sa kalusugan natin. So, healthy level of stress, parang yan yung gasolina natin. Yan yung nila. Parang yung ikaw, nalipat ka sa ibang, may assignment ka na iba na out of your skill or out of your capacity, no? So, sabi nga ni Richard Branson, kung kilala mo, yung billionaire na may-ari ng Virgin Airlines, maraming kumpanya yan eh. Kapag may nag-alok sa'yo ng isang opportunity at hindi mo alam gawin, kapag hindi mo alam, wala kang idea, say yes, tanggapin mo, and then pag-aralan mo kung paano gagawin pag nandun ka na. Napakaganda yan. Napakaganda. Kasi kaya ganun lagi ang ginagawa ko. Pag binigyan ako ng isang sige lang, sabi ko, tara. Kahit wala pa akong idea kasi napakaganda. Alam mo, sa totoo lang, yung isang quote lang ng isang magaling na tao, sinunod mo, ang laki ng pagbabago ng buhay mo. Yun lang ang isa sa mga sinusunod ko yung quote na ganon. Na kapag may nagbigay sa'yo ng oportunidad di mo alam gawin, say yes lang, tanggapin mo. Say yes. Pag-aralan mo kung nandun ka na sa loob. May moving ganyan. Si Yes Man Si Jim Carrey. Anyway, that's besides the point. Yeah. Yung comfort zone, healthy level of stress. Healthy level of stress, always challenge yourself. Always challenge yourself. Yan yung natin, topic Maganda natin. yung topic na yun. Kaya, Dito sa Cafe Talks natin. Cafe Talk natin to sa Marilake. So, ito nga pala si Maharlika Rider or Maharlikan Rider at ito si Noel. At ito yung lagi nating partner dito pag nagka-Cafe Talk tayo. At yung mga ibang episode namin nandyan na sa Maharlikan na page. So, magandang araw mga kaibigan at hanggang sa muli. Okay.